Mahigit 700 OFW mula Libya nakauwi na sa Pilipinas kahapon. Libyan leader Muammar Gaddafi nagtalumpati sa rally ng kanyang mga taga-suporta. Exclusive, Dennis Orcolio balik Pinas na matapos masungkit ang 2011 World 8 Ball Pool Championship sa UAE. At Marian Rivera itinanghal na sexiest woman in showbiz ng isang entertainment magazine. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Mga kumpanya ng langis, inutusan ng Department of Energy na tiyaking may sapat na imbak ng langis sa gitna ng tumitinding gulo sa ilang bahagi ng Middle East. Ang ilang grupo namang bus operator muling iginit na dapat ng aprubahan ang hinihingi nilang dagdag pasahe. Narito ang report ni Pia Arcangel. Kahit presyo pa lang at di supply ng langis ang apektado ng gulo sa Libya, naglatag pa rin ang mga hakbang ng Department of Energy para matiyak na hindi tayo kukulangin ng supply. Mahigpit na bilin ng DOE sa lahat ng oil company na may refinery sa bansa, tiyaking sapat para sa isang buwan ang imbak nitong langis at may ibinabiyahe ng supply na magtatagal ng 10 araw hanggang 1 buwan. Kung direct importer naman, dapat tumagal ang imbak nilang langis ng kalahating buwan bukod pa sa ibinabiyaheng supply na pangkalahating buwan din. Sa ngayon, tiniyak naman ng mga oil companies na sapat pang supply ng langis sa bansa. Pinag-aaralan na rin daw ang allocation ng supply ng langis o yung pagtukoy sa kung anong mga sektor ang kailangang bigyan ng prioridad sa pagsusupply ng langis. Halimbawa, nabawasan ng 20% ang supply natin dahil naapektuhan yung source o kaya yung dinadaanan ng importation. So, nabawasan yung supply natin ng 20, i-distribute natin yun na may bawas na rin dun sa normal na konsumo. Pero ayon kay Senator Ralph Recto, dapat daw i-reconvene ng DOE, DOJ Task Force at pabuksan ang inventory record ng mga oil company. Ang langis daw kasi ibinebenta ngayon, noon pa raw nabili sa mas mababang presyo. Ang isang simple lang, yung first in, first out. Base sa inventory period, di ba? Alam naman natin lahat, nabili yan mas mura 45 days ago, wala pa yung krisis. At ngayon, nagmumukhang parang nagsasamantala. Pagtitiyak naman ng palasyo, according to Secretary Almendras, meron po kasi silang Monday meeting lagi with the stakeholders at binabantayan naman din po nila kung ano po yung dapat magiging pagtaas, taking into consideration yung presyo po per barrel sa world market. at dahil konektadong supply sa presyuhan, may panawagan ng ilang bus operators. Ang Interboa, hiling na itaas na sa 14 na piso ang minimum na pasahe para sa mga bus sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 9 na pisong minimum nilang singil. 11 pesos at 50 sentimos naman ang hirit ng South Luzon Bus Operators Association. Ang mga petisyon nila, pinag-aaralan na ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Matagal na raw nila itong hinihingi bago pa man dumating ang mga bagong bugso na oil price hike. There is no end in sight right now sa gulungan sa Middle East. So we are asking also the understanding of the commuters right now. We in the board are trying to balance things na para naman hindi exorbitant yung magiging increase kung sakasakali magkaka-increase. And at the same time, hindi naman sana sila malugi. Para sa unang balita, PR Arcangel reporting. Kaugnay yung balita nga, makausap natin si Energy Undersecretary Jay Layog. Yusek Layog, good morning. Magandang umaga po, Igan. Opo, bago yung imbakan, unahin natin yung akusasyon ni Senador Ralph Recto na silip po ng DOE na nananamantala ba itong mga oil company dahil nabili daw ng mura, eh bakit ngayon mataas, sunod-sunod yung pagtaas daw ng presyo ng petrolyo, Yusek? Opo, yung amin pong pag-monitor at yung paggamit po namin ng ERP formula. Opo. Hindi naman, wala ko kami nakikitang pang-aabuso. Okay. Alam niyo ho, yung sistema ho ng market price approach. Yan ho ay noong unang panahon pa ho, nung pinasaw nila yung RA 8479, yung deregulation law, yan ho yung kanilang sinunod. At ayon po sa kanyang movement, hindi ho kasi factor inventaryo dahil ang gusto mo mangyari ng buong stakeholders po ay i-reflect natin yung tunay na presyo ng langis. Opo. So, yun po ang nakita So kahit nabili Yusek ng mura, ganun nga, pwede ibenta ng hindi dun sa tamang pagkakabili. Tama ho ba? Hindi po. Kung regardless po kung ano yung inventaryong binili nila, Oo. basta ho i-reflect nila
sa market price po, yung presyo na makatotohanan. Adikta pa rin ang market. Opo, kasi nga po, pwede rin hong bumaba yan eh. At ang naging kalakaran nga ho dito sa price monitoring natin at saka yung pagtaas pagbaba nila, dapat ho, weekly po yung kanilang paggalaw. Consistent po yan sa buong mundo, no? Iba-iba hong bansa, weekly rin po ang kanilang paggalaw. Okay. In fact po, yung Amerika po, daily. Yusek, Opo. doon sa imbak, yung panawagan ng DOE na tiyakin yung may imbak tayo, kamusta yung response nito mga oil company? Opo, pinulong po namin sila. Sila po ay wala namang problema doon sa inventaryo na Okay. hinihingi po namin. Sapat yung supply. Tapat po at kinausap din po nila yung mga suppliers nila. Wala akong problema po ngayon sa supply. So lumala lang ang sitwasyon dyan sa Middle East, wala tayong problema sa langis dito sa atin. So far po, sa awa po ng Diyos, hindi naman tayo ho naapektuhan. Okay. Yusek, salamat po. Maraming salamat po. Energy Undersecretary Jay Layog. Samantala, patuloy pa rin ang repatriation ng mga Pilipino na naipit sa gulo sa Libya. Kahapon, mahigit 700 Pilipino ang dumating sa bansa. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Magkasunod na dumating mula Libya ang dalawang grupo ng overseas Filipino workers pasado alas 8 kagabi. Ang mahigit 300 OFW, mga trabahador daw ng Asia Contract na siya daw nag-charter ng dalawang flight ng Midwest Airlines para makauwi sila. Si Ernesto Valdez, pasasalamat ang bukang bibig dahil ligtas na nakarating sa bansa. Nakamit ko na yung wish ko na makasama ko yung pamilya ko. Yun na, mamahal ko sa buhay. Babalik ka pa doon? Kaya kung kailangan trabaho, babalik pa talaga. Kwento naman ni Mang Henaro, di raw biro ang pinagdaanan nila habang naghihintay na makalabas ng Libya. Mayroon pa rin mga hindi may paliwanag na sitwasyon pag nakarinig ng mga putok. Ganyan lang. Ngayon po naalala niyo po yung mga putok, may nakita ba kayong talagang... Oo, mismong sa paligid namin na ganap yung mga pangyayari. Dagdag ni Mario Faustino, halos 24 oras silang bumabiyahe sa malawak na disyerto habang papuntang border ng Libya sa Egypt. Kabaraw ang nararamdaman nila sa bawat checkpoint na madaanan. Meron din kaming mga, siyempre, bagabag, ganyan. Mahirap doon. Lintik sana. Kung bansa pa, yan nilakbay namin, napakalayo. Yung border. Kung ilang oras kami din naglakbay. Ayon sa OWA, nasa 3,000 Pilipino pa ang target na may uwi ngayong linggo. Pero may mga Pilipino pa rin gustong manatili sa Libya. Katunayan, 1,200 na Pilipino lang sumakay sa chartered na barko papuntang Greece. 500 Pinoy ang di sumipot. Merong mga Pilipino na ayaw umalis doon. Meron kasi mga areas doon na hindi naman talaga delikado, no? At yung mga Pinoy doon, ang feeling nila, safe sila, so hindi na kailangan silang umalis. 8 OFWs din mula Libya ang dumating kagabi, sakay naman ng China Southern Airlines. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Libyan leader Muammar Gaddafi nagtalumpati sa rally ng kanyang mga loyalista sa Tripoli, Libya. Sa kanyang talumpati, muli siyang nanindigang hindi bababa sa pwesto. Binatikos din niya ang foreign media at international community dahil sa umano'y masyadong pagtutok sa kanilang bansa. Sa lungsod ng Benghazi naman, pinanood ng mga kontra-gobyerno ang televised speech ni Gaddafi. Kinondena nila ang mga pahayag ng Libyan leader na puro kasinungalingan at panloloko lang daw. Pinagwawasak naman ng ilang rebelde ang mga gusali na may kaugnayan sa administrasyong Gaddafi. Nananatili pa rin nakatiwangwang ang Tobruk Prison kung saan libo-libong preso ang nakatakas matapos itong abandonahin ng mga gwardya. Ilang opisyal ng Department of Labor and Employment ginisa ng mga kongresista dahil sa umano'y mabagal na paglilikas sa ating mga kababayan sa Libya. Nakuna naman ng video ng ilang OFW ang nakapanlulumong kalagayan nila sa Libya. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Ito ang mga tagpo ng desperasyon ng mga tinagurian nating bagong bayani sa Libya. Daan-daang OFW pati na mga dayuhang evacuee nag-agawan sa tinapay na inihagis mula sa kabilang border ng Tunisia. Ilang araw na silang gutom at uhaw matapos isara ng mga armadong sundalo